Ito ang unang araw ng pinakamagaling na mamamatay tao ng Korea sa mataas na paaralan. Agad niyang pinakabahan ng guro sa pamamagitan ng pagtatanong ng sigarilyo. Gayunpaman, nagpa siya ang guro na baliwalain ang kanyang kayabangan at pinapapasok siyang magpakilala sa klase. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Ryu Kang-min, isang boring na estudyanteng transferee na walang interes ang mga kaklase. Ang tanging mga nagustuhan siya ay ang mga pasaway sa paaralan. Kaya't ilang sandali, kasama si Kang-min, ang grupo na naninigarilyo na nagustuhan siya ng mga pasaway. Tinanong ng pangunahing leader kung galing siya sa Dijon at kung bahagi siya ng anumang kilalang gang sa kanyang lugar. Nakipaglaro si Kang-min, nagpapanggap na may koneksyon siya sa mga leader ng ilalim ng lupa para mapasaya ang mga pasaway. Akala nila ay isa siyang matibay na miyembro ng gang, inaalok siya na maging kaibigan. Pumayag si Kang-min sa bagong pagkakaibigan at ang kanyang unang mga kaibigan ay mga pasaway sa mataas na paaralan. Sa parehong gabi pagkatapos ng klase, naglalakad siya pa uwi nang biglang sirain ng babaeng pasaway ang kanyang kapayapaan sa paghawak sa kanyang braso. Ipinakilala ulit ang sarili, habang si Kang-min ay simple lang at sinabing pauwi na siya dahil pagod siya sa unang araw. Naglalaro ng pangaakit, nagpasya siyang dalhin siya sa isang lugar kung saan siya makakapagpahinga. Agad tayong napunta sa kwarto ni Hayan. Sa kanyang kwarto, akit na akit si Hayan na umakyat sa kanya, nagtatanong kung ano ang gusto niyang gawin muna. Kahit ang bihasang mamamatay tao ay naguluhan ng malaman na may tatlong lalaki na nagre-record mula sa likuran. Ang mga tauhan ni Hayon ay nagtatawanan at pinagtatawanan ang bagong tao na akala niya ay swerte siya dito. Para lalo siyang mapahiya at i-record siya sa awkward na sandali, pinunit ng mga pasaway ang shirt ni Kang-min. Ngunit agad silang nagulat dahil hindi lang siya matipuno, kundi mayroon din siyang mga sugat mula sa labanan na nagpapakita na nagkamali sila sa paghamak sa kanya. Upang maunawaan kung bakit nahuli ang isang bihasang mamamatay tao sa mga pasaway, kailangan nating balikan ang nakaraan. Alam mo, si Ryu Kang-min ay isang alamat na mamamatay tao na nakakuha ng palayaw na Ace of Spades dahil sa pagiging hindi mapigilang makina ng pagpatay. Siya ay nagtatrabaho para sa Betala Group, isang malaking kriminal na organisasyon na nagtatrabaho sa likod ng isang luxury hotel casino. Isang araw, pinili si Kang-min ng organisasyong Betala para sa isang espesyal na huling misyon. Halos imposibleng gawain ito dahil kailangan niyang hulihin ang isang target nang walang ibinigay na impormasyon. Ang tanging ibinigay sa kanya ay ang pangalan ng target na si Lisan. Sa simula, ayaw sanang tanggapin ni Kang-min ang misyon, ngunit inalok siya ng mas mahalaga kaysa sa pera. Inalok siya ng kalayaan habang buhay. Kung magagawa niya ito, makakapamuhay siya ng walang takot sa organisasyon na matagal na niyang pinapangarap. Hindi na magiging banta ang kanyang pamilya at hindi na gagamitin ang kanilang kaligtasan ng organisasyong Betala bilang pang-bargain para kontrolin siya. Kaya't nag-enroll siya sa mataas na paaralan na nagpapanggap na transferee, itinatago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang top-class assassin upang hanapin ang kanyang target. Bumalik tayo sa sandaling ipinagmamalaki niya ang kanyang mga sugat sa laban. Nauunawaan ng assassin na ang kanyang alituntunin ay palaging pumipigil sa kanya na umatake sa mga inosenteng tao. Pero ngayon, na inatake na siya, ang susunod na plano ay gamitin ang Plan B para lapitan ang target. Una, para ibalik ang maliit na sampal kanina. Itinaas ni Kang-man ang kanyang kamay bago niya sinampal ang kaluluwa ng lalaking ito. Sinampal siya ng sobrang lakas na ang panel ng manhwa ay naging impact frame at hindi ako magugulat kung hindi na makatitig ng diretso ang kanyang biktima. Ang mukha ni Hayon ay isang tanawin. Ang batang ito kasama ang iba pang mga nagmamagaling ay napanganga. Gusto ni Kang-man na gumamit ng madaling paraan para bumuo ng peking pagkatao. Sa ganitong paraan, maaakit niya ang mga masamang tao na umatake sa kanya. Ang ideya ay hulihin silang lahat. At ngayon na ang unang lalaki ay nakakita ng mga bituin, magalang na sinabi ni Kang-man sa susunod na tao na lumapit. Umaasang susubukan ang ibang diskarte sa kanyang mga bagong kaibigan. 6 na tao na ang nakalipas sa pribadong pulo ng Bethala, may mahigpit na pagsasanay para sa mga assassin. Halimbawa, ang ating batang lalaki ay inilibing sa ilalim ng tubig na may mga kadena sa kanyang katawan. Ilang sandali bago maging pating na pagkain. Sinanay si Kang-man sa pasilidad na ito na may buhay na nakataya. Lumipas ang 8 minuto. Malapit nang sumabog ang kanyang mga baga habang umabot siya sa limitasyon ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, nakatakas siya sa mga kadena sa tamang oras. Halos nawawala ng buhay sa proseso. Ang traumatic na karanasan ay nagbago sa kanyang pananaw sa tunay na mundo. At nakayanan niya ito sa pamamagitan ng paniniwala na hindi pa ito ang kanyang oras. Well, iyon ang akala ni bro. Dahil ang susunod na alam niya ay may baril sa kanyang ulo. Nalampasan ni Kang-man ang itinakdang oras. Talagang akala ni bro na mamamatay na siya dito at makikita ang kanyang lola. Ang akalaing ito na ang katapusan ni Kang-man, boom, plot twist.
Ang sitwasyon ay nabaligtad na ang batang lalaki ay nakatayo sa ibabaw ng lalaki na may baril na nakatutok sa kanya. Ang flagpole ay bumabagsak sa ibang kamay ng sanay na asasin. Natuwa ang asasin sa mahusay na kakayahan ng batang lalaki na gamitin ang kanyang paligid bilang mga sandata. Hindi man lang kumurap si Kang Man sa pag-iisip na may baril na nakatutok sa kanyang mukha, na nagtatanong kung siya ba ay talagang nahihirapan na hawakan ang kanyang buhay. Nakakatawa, sumagot ang batang lalaki na siya ay mas matalino kaysa sa isang stupid na pusit na nakasakit sa cute na pusit na nakaupo sa kanyang balikat. Ang unang putok na itinapon ng asasin sa kanya ay isang blangko. Dito niya nalaman na hindi lahat ay kung ano ang tila. Pagkatapos ng blangkong putok, ang natitirang bala ng baril ay may buhay na bala. Na nangangahulugang ito ay totoong laban. At ganito nakuha ni Kang Min ang kanyang kill na may ingay. Ang bansa ng Timog Korea ay mas mapayapa, lubos na naiiba mula sa impyernong tanawin na kinalakhan ng batang ito. Ang kanyang mga kalaban, ang mga kaharap niya ngayon, ay wala nang iba, kundi isang grupo ng mga high schooler na akala nila'y matibay. Walang silbi ang pumatay, kaya't gusto ni Kang Man na maging maingat. Ang unang hakbang para dito ay ang makakuha ng dahilan, kaya't kinokolekta niya ang kanyang mga butones. Naaalala na kailangan itong magmukhang nagkasundo. Habang kinokolekta niya ang mga butones, may isang bastos na nagiging mayabang at hinahawakan ng extinguisher para basagin ang kanyang ulo. Ang extinguisher ay bumangga ng buong puwersa. Mayabang ang bata sa simula, pero nawawala ang kumpiyansa niya nang malaman kung ano ang nangyari. Nahuli ng lalaking ito ang extinguisher gamit ang isang kamay at may sapat na lakas para durugin ito. Piniga ni Kang Man ang lata na parang luwad at dahil sa kabaitan sa araw na ito hinawakan niya ang mukha ng bata, sinisiguro na makakakuha siya ng malaking medical insurance. Binasag ni Kang Man ang lalaki, nagpakitang gilas sa harap ng lahat para lumikha ng hindi malilimutang epekto. Sa pagkakataong ito, sinira ng bro ang kama ni Hayon. Talagang isinubsob ang kalahating mukha ng lalaki sa kutsyon. Wala si Hayon sa ideya kung ano ang nangyayari habang ang ating bata ay dumarating na may nais itanong. Yung parehong babae na gustong maglaro sa kanya ay biglang tinakpan ang kanyang mukha, parang inosenteng batang hindi dapat tamaan. Nakakatawa na ang lalaking katabi niya ay nag-aangkin din bilang babae. I mean, shit na gagawin ko kung nakita kong pinatay ng dude na ito ang aking grupo. Anyway, curious si Kang Min tungkol sa isa pang kaibigan na kadalasang kasama ng mga bastos na ito, yung hindi na nagpapakita sa klase. Gusto niyang malaman kung nasaan siya, at kapag nagprotesta sila kahit kaunti, tinatakot sila ng mamamatay tao. Pinapadakip silang tumakas. Iniisip nila na papatayin sila kahit anong sagot. Kaya't isinasara ng lalaki ang pinto habang kalmadong nilalapitan siya ng boogeyman. I mean, parang serial killer na sinasabi sa'yo na hindi kanya papatayin. Anyway, nagulat ang ating bata dahil wala siyang makita sa banyo. Pagpasok niya, biglang sumulpot ang lalaki na may tubo sa leeg ni Kang Man, sinasabing nag-aakto lamang siyang natatakot. Nakikita ko ang potensyal sa pag-arte ng mga ito, pero wala itong pupuntahan ng literal na mabasag ang tubo sa susunod na segundo. Para makisali sa buong acting na ito, ibinulgar ni Kang Man ang isang bagong nakakatuwang katotohanan. Magaling din siyang aktor at ang kanyang expertise ay action thriller. Sa pagsasabi ng linyang ito, winasak ng bro ang buong banyo sa isang sipa. Marahil ay nabasag ang panga ng Jude sa proseso. Ito ang ikatlong hakbang ng kanyang plano. Ang ideya ay magdulot ng malalim. Traumatizing na takot sa kanyang mga kalaban. Sinisira sila sa isip. Natatakot si Hayon. Hindi na siya kasing kumpiyansa tulad ng dati, habang nagmamakaawa siyang tumakas gamit ang kanyang scooter. Paglabas mula sa banyo, sinisiguro ni Kang Min na walang dahilan para tumakas. Dahil gusto lang niyang makipagkwentuhan sa kanyang mga bagong kaibigan. Si Hayon ay parang, "Bitch, hindi, umalis na tayo." Kahit ang boss ay humahawak sa door handle habang sinasabi ang kanyang background bilang MMA top prospect. Dati, maaari sana siyang kumita ng malaking premyo. Pero hindi niya nagawa dahil pinasok ng bro ang ulo ng kalaban niya. Sa madaling salita, sinusubukan ng dude na ipakita na siya ang pinakamapanganib na tao sa kwarto. Maingat na pinagmamasdan ni Kang Man kung paano niya piniga ang door handle. Hindi makapaghintay ang leader ng mga thug na makaharap ang isang napakalakas. Tumingin si Kang Man sa Jude na may alalahanin at nakaboring na ekspresyon, habang ang guy ay tumatakbo ng mabilis para makipaglaban hanggang sa may mapatid. Maraming ingay at sabog dahil sa mga laban sa tabi, kahit ang mga kapitbahay na talagang nagbabanggaan ay nag-aalala. Ang simp na ito ay may pinakamalaking swerte sa buhay niya, kasama ang isang babae, at naniniwala silang dapat silang sumigaw ng malakas. Hindi niya alam, ang mga pader ay talagang bumabagsak na may katawan na lumalabas. Tandaan mo, mister, ang tigas ko. Nag-MMA ako. Oo,
Ang bro ay napilipit sa napakaraming paraan at kailangan na ng saklay. Sa pagkakatanggal ng leader, pinagtatawanan ni Kang Min ang mababang kalidad ng mga pader. Pero least na wala ang pangunahing mastermind ng grupo. Sa wakas, nandyan si Hyon na sumusubok tumakas pero ang handle ay nakabaluktot. Nakatayo ang assassin sa ibabaw niya, nagtataka kung ano ang balak niyang gawin. At sa halip na saktan siya, maawain na binuksan ng bro ang pinto para sa kanya. Nahulog siya sa lupa na humihingi ng awa. Nakuha na siya ng takot. Handa na siyang gawin ng kahit ano. Inamin ni Kang Man na wala siyang balak na saktan siya. May isa lang siyang simpleng pabor na hihingin. Ito ang paraan niya ng pagkontrol sa sitwasyon, kumikilos na parang tagapagligtas sa mga tao na kanyang tinakot. Gaslighter 9000 ay hinahaplos ang kanyang mukha. Ginagawang tagapaglingkod si Hyon, inuutusan siyang sagutin ang kanyang mga tanong. Madali siyang sumunod habang nagtatanong siya tungkol sa nawawalang estudyante sa klase. Sa susunod na eksena, nasa isang gusaling sira-sira tayo. Ang lugar na ito ay headquarters ng isang nakakatakot na organisasyon na lihim na kumikita sa dark web. Nalampasan nila ang kita ng nakaraang taon sa isang video, kumakain ng masarap na pagkain habang binibenta ang privacy ng mga tao. Ang buong grupo dito ay kasangkot sa paggamit ng mga nakatagong kamera. Nag-upload ng mga video sa mga nakakatakot na website. Ang na-leak na video na in-upload nila ay mula sa isang hotel room. Ang leader ay nasisiyahan sa kanyang pagkain. Nagsasalita tungkol sa kung paano talagang malapit nang magtapos ang mundo dahil sa dami ng tao na gustong makakita ng ganitong nilalaman. Ang video ay isang obra maestra at nagdala sa kanila ng malaking yaman. Isa sa mga tauhan niya ang nag-argue na maaaring mahanap sila ng pulis kung patuloy ang pag-crash ng servers. Kaya mas mabuting lumipat ng lokasyon. Ngunit masyadong kampante ang leader. Sinasabi na natanggap nila ang video sa Telegram. At tama si bro tungkol sa seguridad nito dahil malakas ang encryption ng Telegram. Sa lokasyon ng opisina, wala siyang takot sa mga pulis. Naniniwala na kahit ang direktor ng FBI ay hindi makakahanap dito. Habang siya ay nabubuhay sa isang ilusyon, may isang lalaki na kumatok sa kanilang pinto. Ang hindi inaasahang bisita ay nagulat sa kanila habang inuutusan ng boss ang isa sa kanyang mga tao na buksan ito. Binuksan ni Baldi ang pinto at sinalubong ang isang blonde na nakasuot ng stylish na bunny jacket na may mga baril. Dumating siya para sa isang simpleng gawain. Nakatanggap ng kumpirmasyon na ito ang lugar na nag-leak ng mga video sa internet. Nagtataka ang boss na bakit isang payat na mukhang itlog ang nandyan sa kanilang pintuan imbes na mga pulis. Agad siyang pinalibutan na nagmumukhang maliit si bro sa proseso. May mga teorya ang ilan sa kanila kung ang blonde ay nagtatrabaho sa mga gang ng single o hisak. Ngunit ang chill na lalaking ito ay hindi nagmamalasakit sa kanilang mga tanong. Humihingi lamang na agad na alisin ang video. Iniisip ng higanteng nakatayo sa kanya na demanding ang bagong dating, habang ang isa pang muscle brute ay nagpasya na turuan ng blonde ng leksyon sa pamamagitan ng pisikal na pagbugbog. Akala ng mga nanonood ay makakakuha sila ng mataas na antas ng aliw sa pagbuli sa blonde. Ngunit ang kanilang mga inaasahan ay nagulo ng biglang bunutin ng lalaking ito ang tainga ng Titan mula sa kanyang mukha. Nagpanik ang lalaki, dumudugo sa kanyang mga tuhod, nagrereklamo na hindi na siya makarinig. Ang tunog ng pagsabog na yon, hindi lang yon basta nagkataon. Nakahanap na ng susunod na biktima, ang baril. Binaril ng blonde ang lalaking ito sa ulo. Pinatay ang pangalawang tao. Ngayon, dalawa na lang ang nakapaligid sa kanya. Ang parehong grupo na akala ay sapat na ang lakas at bilang nanginginig sa harap ng isang simpleng baril. Pinapahid ang dugo ng kanyang mga biktima sa kanyang mukha. Tahimik na inuulit ng lalaki ang kanyang hinihiling na alisin ng video. Imbes na harapin ang katotohanan, ang sakim na boss ay bumigay sa kanyang katigasan. May isa pang lalaki na sinubukang yakapin ng blonde mula sa likod, ngunit nabaril sa ulo. Ito na ang pangatlong beses na humingi siya sa kanila na alisin ang video. Nalaman ng mga goons na ang lalaking ito ay gumagamit ng bahagyang binagong BB gun, kaya't hindi ito naglalabas ng karaniwang tunog ng baril. Ito ay nagbigay ng mas kaunting banta sa buong grupo habang mabilis silang nagtipon sa kanya mula sa magkabilang panig. Naalala mo ba ang dalawang pistola sa likod ng jacket ni bro? Naging seryoso ang bunny at inilabas ang pangalawang baril. Binaril ang dalawa sa mukha ng sabay at pinatulog sila. Dahil dito, 4 na lalaki ang nawasak sa loob ng ilang sandali. Tumingin ang blonde sa kanilang leader na mabilis na kinokolekta ang lahat ng pera mula sa kanyang safe. Nagtatanong kung paano nakapagpapaalis ng buong ulo ang isang laruan. Sa ganitong mga sitwasyon, karaniwang tumatawag ka ng pulis, ngunit hindi kayang gawin ito ng lalaking ito dahil mahuhuli siya. Sinubukan niyang kumuha ng armas, ngunit ang mamamatay tao ay may baril na nakatutok sa likod ng kanyang leeg. Inuutusan siyang alisin ang video o siya'y papatayin tulad ng ibang mga baboy. Tinanong ng leader kung dapat ba niyang tanggalin ang video. Hindi mahalaga sa blonde kung paano ito tatanggalin.
Gusto lang niyang alisin ito sa internet. Pero ang nakakabother sa kanya ay kung bakit umabot sa ganito ang batang ito. O kung isa siyang hired hitman ng isa sa mga biktima. Ang pinaka nakakatawa, inamin ng blonde na siya ang lalaki sa video na na-leak na naglalakad na nakahubad. At talagang naiinis siya na nakikita ng tao ang kanyang junior blonde sa video. Dahil lang dito, pinaputok ng bro ang utak ng dude. I mean shit, valid na dahilan yan. Totally justified na moment. Balik tayo sa kwarto ni Kang Min. Nagising pa sa madaling araw sa kanyang lihim na underground room. Ilegal ang pagmamay-ari ng baril sa bansang ito. At para makagamit ng armas, kailangan itong baguhin para hindi ito magmukhang baril. Ang tinatawag na peking armas ay nagiging nakamamatay na baril. Kinabukasan sa paaralan, ang cigarette man ay opisyal ng may mga alalay na nag-aalok ng sigarilyo. Ginawa ng bro na personal na lighting assistant ang leader ng grupo. Para sa ibang batang punk ang ashtray. Naguguluhan si Haiyan kung bakit niya tinawag ang lahat dito. Dahil interesado si Kang Man na ipagpatuloy ang usapan nila tungkol sa batang hindi nagpapakita sa klase. Nakakaintriga, nagiging tensyonado ang kanilang mga reaksyon. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may nagulat na ekspresyon. Tahimik si Hayon, at iyon ang nagbibigay ng sagot sa ating batang kaibigan na napagtanto na may nangyaring talagang masama sa kaibigan nilang iyon. Panahon na para sumisid sa backstory ng Blonde Punk. Dati, ang mga batang ito ay naglalabas sa mga shooting clubs. Maraming natutunan si Haiyan tungkol sa pagbaril at pag-disassemble ng mga baril, pero talagang gusto niyang manalo ng espesyal na premyo. Ito ay ang Kuchuri-Kuchu doll, kaya't inako ng Blonde ang papel bilang expert gunner ng kanilang grupo. Ito si Jang Hyun-soo, isang first grade high schooler na nagbabalik. Ang porma ng lalaki ay top class, kahit na nag-post siyang parang unang beses siyang bumabaril. Halos perpekto ang kanyang mga tira, pinabagsak ang lahat ng target sa isang sabog, na humahanga sa kanyang mga kaibigan sa kanyang elite skill. Ito ay talento sa pagbaril na hindi pa nila nakita dati. Sa kabutihang palad, nanalo si Hyun-soo ng doll para sa batang babae na masayang nagbayad sa kanya sa kanyang sariling paraan. Ang maliit na flirtatious na komento ay sapat na para mag-init ang utak ng dude. Talagang nasasabik si Hyun-soo sa ideya ng gantimpala na nagtatanong kung ano ang espesyal sa pagiging magaling sa pagbaril habang nagkukunwaring may gunner face. Balik sa kasalukuyan, nakakabother sa kanya kung bakit interesado si Kang Min sa boring na taong iyon kahit na sinubukan na niyang kalimutan siya. Lumapit ang lalaki sa kanya at tinanong kung siya'y may schizophrenia dahil mahilig siyang makipag-usap sa sarili. Weird para sa kanya na magkapareho sila ng suot, pero seryoso, gusto ni Haeon malaman kung bakit siya lang ang tinawag dito. Para ma-refresh ang kanyang alaala, pinaalala niya na tutulong siya sa isang simpleng pabor noon. Inabot ni Kang Min ang telepono. Alam niyang binigyan siya ng impormasyon na ang lugar na ito ang pinakaabala, kaya gusto niyang maging personal na gabay niya sa Seoul. Rebelde, ayaw niyang makipagtulungan. Lahat ng iyon sa mga high schoolers at ang pinakamabait na hiling niya ay maging gabay siya. Para simulan, iminungkahi ni Kang Min na kumain muna sila, pinapaintindi ang ilusyon ng batang ito na baka may gusto sa kanya si bro. Abala silang naglalakad, hindi alam na may nagkukuhanan ng footage sa kanila. Pumunta ang magkasintahan sa isang restaurant. Literal na umorder si Kang Min ng 18 na putahe. Kaya nagtataka siya kung kumakain ba si bro na parang hari. Nalilito siya dahil malinaw na hindi marunong makipag-date ang lalaki, pero ipinaliwanag ni Kang Min na wala siyang karanasan sa paggawa ng kaibigan. Kaya't nagdesisyon siyang umorder ng halos lahat para sa kanya. Nalilito sa kanyang kakaiba, inutusan niya siyang kumain ng mabilis. Nag-aalaga si Haiyan ng mahigpit na dieta. I mean, hindi ka nagkakaroon ng ganitong katawan ng walang dahilan. Pero para sa kanya, sayang lang ang pagkain. Kumagat siya at nagustuhan ito at nawalan sila ng oras sa pag-enjoy sa kanilang pagkain. Patuloy na kumukuha ng litrato ang kanilang stalker. Sunod, naglaro sila sa zoo. Nahihirapan si Kang Min sa mga alpaka pero sa totoo lang, napakamaamo nila. Literal na kinagat ang kanyang buhok at nahuli rin iyon sa kamera. Sunod, pumunta sila sa isang art gallery. Ang modernong sining ay sobrang weird dahil may literal na toilet na nakadisplay bilang modernong ganda. Maraming litrato ang lihim na kinuhanan nang hindi nila alam. Sa wakas, nagpicture sila ng personal. Gumaganap si Kang Min bilang nobyo na sawa na sa walang katapusang litrato ng kanyang girlfriend. Ang talagang nagulat sa kanya ay kung paano napuno agad ang storage ng kanyang telepono. May halos 1,000 terabytes siya, kaya sa tingin ko, nag-take siya ng trilyon na litrato araw-araw para mapuno iyon. Nahuli rin yun ng stalker. Gayunpaman, nagtatapos ang gabi na parehong nag-i-enjoy sa pretend date. Nakakalungkot kay Kang Min na kailangan nilang tapusin dito. Bago umalis, nagpasya silang magtapos sa isang masayang paraan sa shooting zone. May halaga ito sa kanya. Hindi niya makalimutan ang magulong ekspresyon ni Hyun-soo
habang si Kang Min ay nakatutok sa lahat ng ginagawa niya. Ang layunin ay makasalo ng isang tama mula sa 10. Akala ni Kang Min madali lang ito, pero sa totoo lang, isang scam lang ito. Laging sira ang baril na ibinibigay sa kanila, kaya kahit ang pinakamagaling na shooter mula sa Special Forces ay hindi makakakuha. Nagtataka siya kung dapat silang magpusta. Iminungkahi ni Kang Man na kung makakakuha siya ng lahat ng tama at manalo ng premyo, gusto niya ng isang pabor mula sa babae. Sabi niya, nagsimula ng bumunot si bro at nakuha ito. Wala siyang na-miss na shot ni isa. Ang tindero na malinaw na nagbigay sa kanya ng sira-sirang baril ay nanginginig. Nagtatanong kung paano posible na makuha lahat. Pinashoot pa ni Kang Min si Hayon habang ginagabayan ang kanyang postura. Nakuha rin ang bahaging ito sa footage. Sa kasamaang palad, ang premyo ay isang pangit na blobfish. Ito ang unang premyo na medyo nakakalungkot. Gayunpaman, nalilito si Hai-an tungkol sa pabor na kailangan niyang gawin para sa kanya sa susunod. Kaya nag-post siya ng kanilang litrato sa Instagram na isa ring hiling niya. Sa buong ideyang ito ng pagpapakita ng damdamin, iniisip ni Hayon ang lahat ng ginawa niya noon sa date. Tulad ng pagpunas sa kanyang mukha, pagkuha ng mga litrato, at maging ang pagngiti para sa kanya. Ang alaga sa kanya ng isang tao ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso at nagpapapula sa kanyang mukha. Sa huli, si Hayon ang nahulog para sa ating lalaki. Tandaan ng lalaking kumuha ng lahat ng mga litrato? Oo. Nag-scroll siya sa lahat ng mga litrato na kinuha ni Kang Man kasama ang kanyang crush, bawat masayang sandali na kanilang pinagsaluhan. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, nakatagpo si Hayon ng pamilyar na mukha. Si Hyun-soo, at nakatitig si bro sa kanya na para bang may utang siya sa lalaki. Dinala siya sa isang nakahiwalay na lugar, tinasabi kung gaano ito kadelikado sa labas sa gabi. Nagtatanong si Hayon tungkol sa kanyang layunin, habang pinapaalala ni Hyun-soo ang mga alaala na kanilang pinagsaluhan. Pinipigilan siya na naaalala ang kanilang laro ng inuman. Ang party ay sobrang lasing. Nananatiling katamtaman si Hayon sa kanila at sinabi niyang papatayin niya sila kung nagsuka sila dito. Ang palaging kasama niya ay si Hyun-soo. Inaalok ng blonde na makuha ang tiwala niya sa bawat kilos. Balang araw, nalasing na sila. Lahat sila ay bumagsak sa lupa. Natutulog si Hyun sa kanyang kama katabi si Hyun-soo na binanggit ang pangalan niya. Lumapit ang creepy na lalaki at tinanong kung tulog na siya. Sa totoo lang, inatake siya nito na nagresulta sa pag-uulat. Iniwan siya ng pamilya ni Hyun-soo at pinalaya sa paaralan dahil sa ulat ni Haeon. Tinawag niya itong sex offender. Hanggang ngayon, ang nice guy na ito ay halimbawa ng mga tao na akala nila may utang na loob sila sa mga babae. Naniniwala ang blonde na siya ang naghabol sa lalaki. At ang kasama niya ngayon ay patunay na pinagselosan niya si Hyun-soo. Nakakatawa sa kanya ang ganitong pag-iisip, pero may sarili si Hyun-soo na paliwanag. Sinabi niyang sinadya niyang makipag-date sa iba. Bagamat matapang ang suntok niya, nakalimutan niyang nakaharap siya sa psycho na naglabas ng baril at nagpapaputok. Mula nang ma-report siya, nag-film siya ng mga video para matutong makipag-date. At handa na siyang ipakita ang kanyang tunay na sarili. Ang lalaking ito ay tunay na creep, ang pinakamasamang tao sa kwento. Sumigaw si Hayon sa sakit nang biglang may tela na tumakip sa kanyang bibig. Boses ni Kang Man ang narinig niya, na humanga sa bilis ng pag-report kay Hyun-soo. Lahat ay ayon sa plano. Ang mga stalker na yon ay kanyang mga hired paparazzi. Nag-upload ng mga litrato sa social media. Sila rin ang mga mula sa grupo ni Hayon. Ang layunin ay ipakita na sila ay isang established couple na nag-i-enjoy. Bagamat hindi alam ng mga ito ang dahilan, nakakapagtaka ang ginawa ni Kang Man. Pakinggan natin mula sa mismong tao. Dumating ang assassin para hanapin si Hyun-soo, na mahirap hanapin. Nagtataka ang ating lalaki kung nagmamadali nga ba ang blonde, at ang unang tanong ng creep kay Kang Min ay kung siya ang boyfriend ni Hayon. Nakangiti si Hyun-soo dahil masaya siyang pahirapan ng bagong kasosyo niya. Lumabas ang unang putok. Madali itong iniiwasan ni Kang Min. Nagtatanong kung bakit siya bastos na nagpapaputok ng walang babala. Akala ng creep na ito ay pag-aari niya si Hayon, kaya handa siyang gawin ng lahat para dito. Habang mahigpit na nahuhuli ang baril mula sa kanyang kamay, nagtataka ang nangungunang assassin sa kanyang motibo tungkol kay Hayon. Nagpasya silang magpusta sa isang laro ng putok, ang mananalo ang lahat. Isang maliit na bagay lang. Ang baril na itinutok ng bata natin sa blonde ay kayang pumatay kay Hyun-soo sa isang putok. Totoo ito. Panahon na para bumalik at tingnan kung ano ang nagpasimula kay Hyun-soo. Nalaman niya sa internet na nalik ang kanyang mga pribadong video na nagmumungkahi na ang technician sa telepono ang nag-leak nito.
Gusto ng blonde na patayin ang bastardo agad, pero dumating ang isang lalaking nakasuot ng magandang suit na nakaupo sa kanyang kwarto. Tiniyak ng lalaking ito sa blonde na wala nang makakapagligtas sa kanya. Viral na ang video. Alam ng lahat na siya ay isang malungkot na kaso na nag-e-ensayo ng mga sexual na bagay sa pribado at nagre-record pa para sa feedback. Napaka-weird nito na kahit ang isang lalaking may salamin ay natatakot. Pero higit pa, si Hyun-soo ay may dalang mapanganib na armas na ginagawang perpekto siya para sa iskandalo. Si Hyun-soo, na galit noon, ay humiling na malaman ang pagkakakilanlan ng lalaki. Lumipas ang kaunting oras at ipinaliwanag ng lalaki na mayroon siyang organisasyon na kumikita sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga provocative na nilalaman. Nandito siya para i-recruit ang isang kahangahangang talento tulad ni Junsu na may malaking potensyal at nag-iwan ng impresyon sa lalaki. Sa ibang salita, ito ang kanyang alok na tulungan siyang i-recruit sa kanilang panig. Bumalik sa kasalukuyan, may sitwasyon ng pustahan. Malinaw ang banta ni Kang Min. Pero mukhang nawalan na ng gana si Hyun-soo. Talagang itinutok ng lalaking ito ang baril sa kanyang ulo, hinahamon siyang magpaputok o natatakot siya. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi natatakot si bro at talagang pinindot ang gatilyo. Pinapapalayas siya sa sobrang lakas na umuungol siya sa sakit sa lupa. Nabigla si Kang Min nang malaman na may mga rubber bullets sa loob ng baril kahit na humiling siya ng totoong bala. Nagtipon si Hyun-soo at itinuro kung gaano ito ka-stupid kung ang lalaki ay may totoong baril. Kumuha ng isa pang pistol mula sa kanyang jacket. Pinaputukan siya nito sa pamamagitan ng leather. Na isang mahusay na sorpresa, maliban na hindi ito umubra sa nangungunang assassin na nakikita ang teknik na ito. Habang iniiwasan ang higit pang mga putok, nagsisimula ng magtaka si Kang Min kung ito ba ay talagang laruan. Tila talagang nakamamatay ito. At malinaw na ang armas ay ginawa ng isang profesional. Ngunit ibinigay kay Hyun-soo. Tumanggi siyang sumagot sa anumang tanong. Patuloy siyang nagpapaputok sa bata natin. Mukhang alam ni Kang Man ang kasaysayan ng baril, pero nakakagulat na hindi pa nakulong ang blonde kahit isang beses. Ito ay nagtatanong, may bagong organisasyon na sumusuporta sa kanya sa likod ng mga eksena. Ito ay tinatawag na network na may napakakaunting impormasyon, ang pinakamalaking sindikato ng krimen na nakakalat sa buong bansa. Ang kanilang estratehiya ay pagsamantalahan ng mga estudyante at gumamit ng maliliit na grupo para mapanatili ang makapangyarihang estruktura. Dahil sa pamamaraang ito, napakahirap tuklasin ang tunay na layunin ng organisasyon. Pero kahit ganon, ang misyon ni Kang Man ay hanapin sila anuman ang mangyari. Ang tanging pahiwatig na mayroon siya tungkol sa kanyang target ay konektado sila sa network organization. Sa parehong cellular structure, ang Ace of Spades ay makararating sa kanyang target na dapat patayin, ang naghihintay sa kanya. Habang siya ay naalipin, biglang humarap si Hyun-soo at tinanong kung ginagawang biro siya dito. Ang taong ito ay miyembro rin ng network, ang unang hakbang na kailangan ni Kang Man para makalapit. Nakakatawa sa akin na halos nawawalan ng bait ang blonde dahil sa katotohanang ninakaw ni Kang Man ang kanyang babae at ngayon ay nalalampasan siya sa laban. Pero abala lang ang ating bida sa pag-iisip kung paano niya mahahanap ang tunay na target. Sa anumang kaso, siya ay nakasandal sa pader. Binabaril siya ni Hyun-soo sa ulo, pero muli, parang nag-teleport si Kang Min tulad ng karakter sa Dragon Ball Z sa kanyang harapan. Pumutok ang baril. Isang dosenang bala ang sumira sa mukha ni Hyun-soo, sinundan ng isang hampas ng baril sa ulo na nagtulak sa kanya sa pader. Mukhang napakapatetik ng laban na ito para sa loser na ito. Pinagsasabihan siya ni Kang Min na isang maliit na punk habang si Hyun-soo ay parang hindi siya ang masamang tao sa kwentong ito. Isa siyang bastardo na stalker na nagpadala ng mga mensahe kay Hyun, hindi matanggap na maaaring siya ay nablock. Naging psychopath siya dahil sa kanya dahil pinuri siya minsan sa shooting game. Nainis siya na hindi na siya pinansin ni Hyun muli. Sa kanyang bersyon ng kwento, siya ang biktima. Nagulat si Kang Min na ang bro ay isa pang antas ng delusyonal. Itinutok muli ang baril. Nagwawala si Hyun-soo. Sinasabing ginagawa niya ito para sa pag-ibig. Kung gaano siya ka-obsessed kay Hye-on na walang malay. Na ginawa niya ang lahat para sa pag-ibig. At kung hindi niya siya makuha, handa na ang bro na pumatay ng dalawa sabay. Talagang akala niya ay nasa isang pelikula siya. Hindi inasahan ni Kang Man ang ganitong pag-iisip. Binigyan ng banta ng blonde na papatayin sila sa kabilang buhay. Isang salpukan ng mga bala ang pinapaputok sabay-sabay. Naglalabas ng maraming bala hanggang sa maubos ang lahat ng magazine. Ito ang kanyang huling galaw, isang huling pagsisikap. Pero sa kabutihang palad, na-secure ni Kang Man si Hye-on sa likod ng matibay na appliance na nakapag-block sa lahat ng mga bala sa proseso. Hindi makapaniwala si Hyun-soo na nagpakabaliw ang taong ito sa harap ng mga bala para lang iligtas ang isang babae. Nababahala si Mr. Nice Guy na baka may namagitan sa kanilang dalawa. Upang saktan siya, bahagyang kinukumpirma ni Kang Man
ang kanyang mga delusyon. Ang ganitong galit ay nagdudulot kay Heion na mawala ng kontrol. Pero tapos na ang laro ng masira ng bala ang kanyang baril. Umiyak ang bastardo sa sakit habang tinamaan ang kanyang mga daliri. Pinipilit siya ng mamamatay tao na tumahimik o else mawawasak ang kanyang braso. Ang baril na gamit niya ay Glock Parabellum. Lahat ng bala pagkatapos ng unang putok ay totoong bala. Oo, sa lahat ng oras, kontrolado ni Kang Min ang sitwasyon at niloko siya sa unang peking putok. Ayaw tanggapin ni Hyun-soo ang kanyang kamatayan at tumatakbo na parang si Light Yagami sa huling episode ng Death Note. Bahagyang kinukumpirma ni Kang Min ang kanyang nalalapit na kamatayan. Tinutokso siya na hindi siya tumakbo ng mas maaga. Mabilis na tumakbo ang loser patungo sa batang babae at tinawag siyang pusa. Tumatakbo siya para sa kanyang buhay habang si Kang Min ay naglalakad lang. Si kamatayan mismo ay humahabol sa kanya na walang takot. Kahit gaano siya kabilis tumakbo, parang biktima siya sa sitwasyong ito. Medyo nababahala si Kang Min sa walang katapusang drama ng taong ito. Pero nakarating siya sa lokasyon ng mas mabilis kaysa inaasahan. Ipinapakita ng billboard na ito ang nalik na video ni Hyun-soo sa buong mundo. Kahit ang bahagi kung saan tinawag niyang nano-sized ang kanyang ari. Talagang natatawa si Kang Min at nang lumapit siya, kinumpirma niyang siya ang may kagagawan. Nakakatawang nagdesisyon si Hyun-soo na tumakbo patungo sa direksyon ng aming tao. Pati si Truck-kun ay napagod na sa kalokohan ng taong ito at nagdesisyon na ipadala siya sa ere. Si Hyun-soo mula sa billboard ay nakatingin sa kanyang patay na katawan. Gayunpaman, hindi siya nagmamalasakit dahil mamamatay na siya sa isang paraan o iba pa. Kinabukasan sa paaralan, kumalat ang balita tungkol kay Hyun-soo. Lahat ay pinag-uusapan kung paano siya nahagip ng truck. Sobrang sikat ng video sa billboard at ng kanyang pagkamatay. May bagong celebrity ang kanilang paaralan. Kahit kakaiba ang paraan. Naiinis si Haeyeon dahil nangyari ito sa araw na muling nagkita sila. Sumasakit ang ulo niya sa pag-alala sa kanilang traumatic na karanasan. Wala siyang ideya kung ano ang nangyari noon. Ang tanging alaala niya ay nang pinigilan siya nito at pagkatapos ay nawala ng malay. May naaalala siyang boses ni Kang Min, pero hindi niya maikonekta ng maayos. Nang magising siya, hindi siya nasa pangangalaga niya, kundi sa isang lalaking nakasuit. Personal na inalagaan siya ng lalaking may salamin para alisin ang anumang bakas ng kanilang organisasyon, pati na rin ang mga alaala ni Haeyeon. Nakakaramdam siya ng hindi komportable, pero totoo, walang may pakialam sa kanya. Bumalik tayo kay Kang Min, nahaharap siya sa kanyang pinakamalaking problema. Dahil hindi makahanap ng sigarilyo, ayaw niyang gumamit ng pagkatao ng 17 anyos, kaya hindi siya makabili ng legal. Marami pa siyang dapat gawin. Habang siya ay nababalot sa inis, biglang lumitaw ang lalaking may salamin para bisitahin si Kang Min. Humihingi siya ng tawad sa biglaang pagbisita, pero talagang humahanga siya sa mahusay na impresyon ni Kang Min. Nag-alok pa ng kanilang card na nagpapatunay na bahagi sila ng network organization. Lahat ay ayon sa kanyang plano. Ang buong insidente kay Hyun-soo ay naging imposibleng baliwalain ng organisasyon, kaya kailangan nilang makilala ang ating bida para malaman ang kanyang motibasyon. Ipinakilala ulit si Kang Min at simula ngayon, magsisimula na ang tunay na misyon ng infiltration mula sa loob ng organisasyon. Bawat hakbang ay magdadala sa kanyang ninanais na layunin hanggang maabot ang kanyang pangunahing target. Well, ito ang karaniwang paraan. Sa cell structure, ang mga scout ay nasa itaas na grupo. Dahil dito, direktang nakakapag-ugnayan ang mga tao sa boss. Inutusan ni Kang Min ang lalaking may salamin na manguna. Matagal na siyang gustong makilala ang kanilang boss. At ang maliit na bag na hawak niya, baril yon sa buong panahon. At nakatutok ito sa puso ng lalaking ito. Lumipat tayo sa isang flashback bago umalis si Kang Min papuntang Korea para sa kanyang misyon. Nakilala niya ang isang napakagandang blonde na may nakakaakit na alindog. May nabanggit pang ChatGPT sa kanilang pag-uusap, kaya alam mong talagang advanced ang mundong ito. Kumuha siya ng gunting at itinapon ito sa kanyang mukha na nahadlangan ng Ace of Spades. Nagtatawa siya na kailangan ng maraming unan para makatulog at sa totoo lang, ang ganda ng kanyang katawan. Mukhang tama ang pinuntahan ng bros. Bilang karagdagan sa kanilang malandi, may mahalagang tanong si Kang Man. Tuwing may misyon, binibigyan sila ng pekeng pagkatao. Pero ang misyon na ito ay may totoong impormasyon ni Kang Min. Tiniyak niya na ito ay dahil gusto ng organisasyon na gantimpalaan siya, palayain siya pagkatapos ng kanyang gawain. Nakakabighani ang ideya ng kalayaan, pero hindi ito katanggap-tanggap dahil ang pagpatay sa isang mahalagang tao ay laging may kasamang pera.
Ngunit mahirap paniwalaan kung may sinumang Koreano na katumbas ng halaga ng kalayaan. Sa huli, wala siyang alam sa mga intensyon ng mga nakatataas. Maaari lamang siyang magbigay ng impormasyon na kanyang natiyak. Dumating ang isang fax para kay Kang Man noong mga panahong iyon. Doon niya nalaman ang tungkol sa network organization na may cellular structure. Sa pinakamainam, makakakuha si Bitala ng listahan ng ilang pangalan ng mga miyembro. Ang layunin ng kanyang unang misyon ay makipag-ugnayan sa unang miyembro ng organisasyon. Sa madaling salita, maglalaro siya ng bahay kasama ang mga kaklase at susubukan hanapin ang kanyang unang target. Tulad ng isang bulaklak, naniniwala siyang dapat may sapat na koneksyon ng miyembro para ilabas ang organisasyon. Bumabalik tayo sa kasalukuyan. Humihingi si Kang Man na dalhin siya sa boss. Tiniyak ng lalaki na hindi niya yun magagawa kahit na nakataya ang kanyang buhay. Malungkot ang ating bida na iniisip ng lalaking ito na banta ito bago siya magpapaulan ng BB gunshot. Naguluhan ng lalaki dahil hindi niya inaasahang papaputukan siya ni Kang Man ng peking bala. Nakakagulat na ang 17 anyos ay may dalang BB gun. Sa katunayan, itinatago ni Kang Man na mayroon siyang totoong baril. Ganoon din ang lalaki na kausap niya na nauunawaan na hindi kayang hawakan ng isang bata ang ganitong delikadong bagay. Bukod dito, nagawa na niyang kalkulahin ang lahat kanina. Mas magaan ang bigat ng baril at ang pintura nito ay natapos hanggang sa tunog na ginawa nito. Lahat ng ito ay mukhang peke. Impressed si Kang Man, pero ang lalaking may salamin ay curious na magtanong. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang high schooler ay sumusubok na makalapit sa kanilang organisasyon. Nagsisimula akong isipin na ito ay isang laro sa pagitan ng dalawang eksperto sa manipulasyon na sinusubukang lokohin ng isa't isa. Kumikilos si Kang Man na parang takot na batang babae na nakarinig ng hindi niya dapat. Pinaalalahanan niya ang lalaking nakasuit na siya ang lumapit sa estudyante. Hindi pa kapaki-pakinabang ang kanilang pagkikita, kaya nag-alok ang lalaki na makipagkita muli kay Kang Man sa nakasulat sa business card. Habang umaalis, nagbigay ang lalaki ng huling kalituhan. Nagsasalita tungkol sa kung paano ang sinasabing laruan ay hindi dapat amoy baril. Sa madaling salita, unti-unti nang napagtatanto ng ating bida na hindi madaling kalaban si Glasses Guy. Literal na kontratista rin siya. Balik tayo sa base kung saan kinokolekta ni Kang Man ang kanyang mga tala, pinagsasama ang mga piraso para sa layunin at estruktura ng organisasyon. Mukhang ang layunin nila ay lumikha ng mga isyu sa lipunan para sa pinansyal na benepisyo. Pero mula sa mga pahiwatig na nakuha niya, hindi lang iyon ang dahilan. Nakakita siya ng tableta sa loob nito habang kausap ang blonde. Tiniyak niya sa kanya na ang malaking organisasyong kriminal ang namumuno sa ilalim ng lupa. Iyan ang network. Mayroon pa silang katulad na vibe na may hotel casino tulad ng kanilang grupo. Pero mas banayad ang kanilang operasyon dahil mahirap lokohin ang mga autoridad sa Korea. Gamit ang mga menor de edad, pinalawak ng network ang impluensya nito. Pero maraming bagay ang hindi pa alam tungkol sa kanila. Isa na rito ang posibilidad na pareho sila ni Betala. Ang katotohanan na mabilis na napansin si Kang Min sa kanilang mga mata ay nagpapakita ng kanyang kakayahan. Pero iniisip niyang masyado pang komplikado ang sitwasyon. Kahit na imbestigahan at suriin ang lahat ng pahiwatig, daan-daang deduksyon ang hindi pa rin umabot sa tunay na target. Ang lalaking kilala bilang Lisan, upang maabot siya, kailangan niyang magtrabaho ng mas estratehiya. Naglabas ang bro ng laruan ni Hyunsu upang ipakita ang kanyang punto. Ipinaliwanag na nakakalungkot na napatay ang blonde ng truck dahil hindi siya nakakuha ng higit pang impormasyon mula sa kanya. Maghanda para sa isa pang baliktad ng kwento. Nasa ospital tayo at aba, ano ang alam mo? Si Hyunsu ay pira-piraso habang nanonood ng balita tungkol sa kanyang sariling pagkamatay. Patuloy siyang tinatawag ang sarili na biktima ng mundo habang pinagtatawanan din siya ng doktor. Tinawag ni Hyunsu si Kang Min na isang hacker na nagpakasakit para lang saktan siya. Kahit na naaalala kung paano siya tinutukan ng tunay na baril ng lalaking iyon. Mukhang katawa-tawa ang ideya sa mata ng doktor. Ibig kong sabihin, malinaw na hindi gumagamit ang Korea ng American breathing style Glock techniques, kaya walang saysay na maniwala ang sinuman sa kwentong iyon. Sa isang nakakatakot na paraan, nakatayo ang doktor sa ibabaw niya. Pinagtatawanan siya dahil hindi man lang siya nakapagbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa dulo. Habang naglabas ng hiringgilya, ininject ng lalaki ang isang substansya sa kanyang kanola, idineklara na ang buhay na pinahalagahan ni Hyunsu ay tapos na. Nawala pa rin ang blonde. Hindi alam kung ano ang sinasabi ng doktor. Bago pa man makapag-isip si bro kung ano ang nangyari, nagsimula na siyang mawalan ng malay. Perpekto ang cover story. Isang maling paggamit ng droga sa pamamagitan ng medical staff ang naging sanhi ng pagkamatay ni Hyunsu. Wala pa ring ideya si Hyunsu hanggang ngayon. Nakakulong ang kanyang mga kamay sa riles, kaya't hindi siya makagalaw. Sa kabila ng kanyang kawalang kapangyarihan, hindi natitinag ang lalaki. Sa halip, maayos siyang nagpapakilala. Ang taong ito ay kabilang sa parehong organisasyon na nag-alaga kay Hyunsu, ang network.
Traumatic ang wakas ng blonde. Si Hyunsu ay nagdurusa habang ang kanyang dugo ay umaagos mula sa bawat butas ng kanyang katawan, nagdudulot ng tiyak na kamatayan. Nakita ang epekto ng droga, nahuhumaling ang lalaki. Sa pagdating ni Kang Min sa appointment sa kinatawan ng network, wala siyang nakita sa lugar. Isang lalaki ang hingal na hingal. Sa wakas ay nakarating sa lugar at humihingi ng tawad sa pagka-late. Hindi masyadong impressed si Kang Man sa kanilang unang pagkikita at tinanong kung saan pumunta ang isa pang lalaki sa suit. Bigla na lang itong mukhang isang masamang scam para sa kanya. Tinitiyak ng lalaki sa hoodie na nagpapakumbaba lang siya dahil ang kanyang sasakyan sa kaliwa ay napaka-luxurious. May sarili siyang Rolls Royce at nagpapanggap na sabik sa pera, tinikman ni Kang Man ang tagumpay. Handang magtrabaho para sa kanyang bagong grupo. Pumasok sila upang umalis. Gumagawa ng mga kakaibang bagay si Kang Man para mapanatili ang kanyang disguise. Inilalabas ang kanyang ulo sa bintana at nagsasalita tungkol sa makina. Nakiusap ang kanyang escort na kontrolin ang kanyang mga pandama o magkakaroon ng aksidente na maaaring magdulot ng pinsala sa kanyang gulugod o bungo. Kahit na isang sasakyan ay maaaring tumama sa kanya, kaya't isa pang panganib na dapat ikabahala. Medyo kinakabahan ng ating lalaki sa tumpak na detalye ni Bro na nagtatanong kung nag-aaral ba siya kung paano namamatay ang mga tao. Sa sagot na yon, tinukso ng escort na mas alam ni Kang Min ang tungkol dito kaysa sa kanya. Pinapanatili ang kanyang composure. Nagpapanggap ang ating lalaki na hindi alam, ngunit nakikita ng escort ang kanyang pag-arte at binanggit ang code name ng assassin, ang Ace of Spades ng Bethala. Ang biglaang pagbanggit na ito ay talagang nagulat sa ating lalaki na hindi makapaniwala kung paano nalaman ng lalaking ito ang tungkol sa kanya. At ngayon, para sa isang pagbabalik na pagpapakilala, inaalok ng escort ang kanyang kamay, sinisiguro kay Kang Man na siya ang hinahanap ng assassin. Ang pangalan niya Lisan